ating kwento. Ito isang mahalagang pangyayari sa buhay ng tauhan, isang masining na paraan ng pagsalaysay sa panggagaya sa tunay na buhay o paggagad sa buhay. Ang kilala rito na lumilikha ay si Deogracias A. Rosario, sikat sa panahon ng Kastila, kaya siyang tinawag na ama ng maikling kwento. Alam niyo ba na napakaraming uri ng maikling kwento? Pero huwag kayo magtataka ha kung bakit tinawag tong maikling kwento. Kasi hindi ito maikli kung ang pagbabatayan nyo ay yung mga napakaikling kwento na nababasa nyo, yung parang dagli. Kasi ang maikling kwento ay hinaling tulad sa isang nobela na isang librong buo na hinati sa bawat kabanata. Samantalang ito, itinuturing siyang maikli kasi hindi tulad ng nobela, mababasa mo ito ng madalian. Mas matatapos mo ito sa isang upuan. Kaya maikling kwento ang tawag kasi nga, hinaling tulad siya sa isang nobela. Oh, ito na, makinig kayo. May mga uri ang maikling kwento. Una, kwento ng tauhan. Ang tiyak na focus nito o tuon nito ay sa pangunahing tauhan. Inilalarawan mga pangyayaring pangkaugalian ng mga tauhang nagsisiganap upang mabigyan ng kabuuan ang pag-unawa sa kanila ng isang mambabasa. Ang ikalawa naman ay kwento ng pag-ibig. Tungkol ito sa pagmamahal ng pangunahing tauhan at kanyang minamahal. Maraming kinikilig sa ganitong uri ng kwento. Oops! Hindi kasali doon yung sinasabi mo. Yung kinikilig ka kapag naiihi ka ay hindi, walang ganon ha. Ikatlo, katutubong kulay. Binibigyan diin sa kwentong ito ang kapaligiran ng pinangyarihan, ang mga kaugalian at ang pananamit ng tauhan, ang uri ng pamumuhay, yung hanap buhay ng mga tao sa nasabing lugar. Ikaapat, kwento ng katatawanan. Siyempre, ang layunin nito ay magbigay aliw, magpatawa sa mga mambabasa upang maging magaan ang paraan ng kanilang pagbabasa. Ikalima, kwento ng psikolohiko. Kapag sinabing psikolohiko, ito may kinalaman sa pag-iisip ng isang tao. Ang kailangan ng kwentong ito ay maipadama sa mambabasa ang damdamin ng isang tao sa harap ng isang pangyayari. Ang ika-anim naman, kwento ng katatakutan. Makapanindig balahibo. Kung nakakaramdam ka ng takot sa mga ganitong uri ng iyong mga binabasa, gusto mo ba makaramdam ng ganitong uri? Humarap ka sa salamin. Ay, mali. Sorry, joke lang. Sorry naman. Ikapito, kababalaghan. At syempre, ito yung mga mahirap paniwalaan ng mga kwento. Sunod, ikawalo, ang kwentong bayan. Inilalahad dito ang mga kwentong pinag-uusapan sa kasalukuyan ng buong bayan. Ang ikasyam naman ay madulang pangyayari. Binibigyang diin ang kapanapanabik at mahalagang pangyayari na makakapagpaiba o makakapagpabago sa tauhan. Tandaan na, hindi tauhan ang tinututukan, kundi yung mga nangyayari sa kanya, yung mga pangyayari sa kwento, bakit nagbago siya. Yan ang mga uri ng maikling kwento. Ngayon ay dadako naman tayo sa uri ng tauhan. Tama, uri ng tauhan. Sa isang kwento ay may mga ganun. Mula sa pagiging magsasaka halimbawa, kung walang pagbabago sa kanyang ginampanan, ang tauhan na yon ay tinatawag na tauhang lapad. Walang pagbabago. Kapag naman ang tauhan ay may isang beses na pagbabago, katulad nitong mga larawan, siya ay tauhang bilog, nagbago ang kanyang buhay. Kapag naman ang tauhan ay pabago-bago, mula sa magsasaka, nag-iba ng trabaho, at bumalik uli sa pagiging magsasaka, yun naman ay dinamiko. Yan ang uri ng tauhan. Dagdag kaalaman, ang banghay. Alam niyo ba na sa bawat kwentong binabasa nyo, may banghay ito lagi. May simula, tunggalian, kasukdulan, kakalasan at wakas. Ano ba to? Yun yung bahagi ng kwento, na kapag ikaw ay nagkukwento, merong ganun. Ano bang meron dun? Sa simula, dito natin nakikilala ang tauhan, kung anong ginawa niya. Tandaan, ang tauhan ay hindi lang laging tao. Pwede itong maging hayop o pwede itong bagay. Di ba napapanood natin yun sa mga palabas na pinanonood natin? Ganon din sa mga binabasa. Meron din sa simula ang tagpuan o lugar. Saan at kailan nangyari? Ibig sabihin, ang lugar at panahon kung kailan nangyari ay tumutukoy sa lugar o tagpuan. Ang susunod na bahagi naman ay tunggalian. Sa tunggalian natin malalaman kung ano yung magiging problema. Paano malaman ang problema yun? Maaring
may maliliit na problemang pumasok sa simula pa lang ng kwento. Pero tandaan, ang tunggalian, ito yung bahagi na kung saan ito yung malala, ito yung nakaapekto sa buong kwento. Tandaan, ang tunggalian o problemang ito ay yung nakaapekto sa buong kwento. Huwag yung kalilimutan yon. Susunod, ang kasukdulan. Ayan, dito sa may tuktok ng buntok. Dito, malalaman natin kung nasa tamang pakiramdam ka kung ikaw ay nabibitin, nasasabik, na gusto mo nang malaman kung anong kasagutan. Parang nanonood ka ng telenovela, pagkatapos biglang puputulin. Yun ang kasukdulan. Ito yung gustong-gusto mo nang malaman ang susunod. Malalaman mo kung tama ka kung ito ay nalaman mo ang tamang problema sa tunggalian. Pagkatapos, tatanungin mo ang sarili mo, ano kaya mangyayari? Ano kaya ang susunod? Isang palatandaan sa matalinong paghanap ng kasukdulan ay nakakabuo ka sa isip mo ng mga tanong kung ano ang susunod na mangyayari pagkatapos ng problemang naranasan nyo sa tunggalian. Ito yung bahagi na yon, kasukdulan, nakakabitin. Ang susunod naman, ayan na, pababa na tayo sa paglalakbay natin dito sa bundok. Ito ang kakalasan. Sa kakalasan natin malalaman kung ano ang sagot sa mga tanong mo. Ano bang mangyayari sa panganahing tauhan? Yun yung tanong sa kasukdulan. Dito, malalaman mo yung sagot. Ano mangyayari dun sa lugar? Dito sa kakalasan mo malalaman ang sagot. Ganon yun. Sa kasukdulan ang mga tanong sa isip mo, sa kakalasan masasagot ang mga katanungan na yun. O dumako tayo sa wakas. Sa wakas, ito tinatawag din nilang kinahantungan, huling bahagi. Dito natin malalaman kung ano ba ang aral ng isang kwento. Tandaan, ang aral ay maaaring ito yung hindi mo gustong gayahin at ito yung gusto mong gayahin o gusto mong tularan. Yun ang aral. At tandaan, hindi lahat ng kwento ay may wakas. Ha? Ganon? Oo, natatapos yung kwento pero parang nabibitin kayo. Ganon, di ba? Ang tawag doon ay pinapahintulutan kayo ng mga manunulat na kayo ang gumawa ng sariling wakas. Sa wikang Ingles, tinatawag tong open-ended story. Yan, naway marami kayo natutunan sa araw na to. Tandaan nyo tong banghay na to dahil gagamitin nyo to sa susunod na kwento. Eto na. Naaalala ko ang aking dating mag-aaral. Ang mag-aaral na minsan na parang siya ang naging guro sa aking buhay. Siya ang nagturo sa akin ng isang bagay. At yun ang nais kong tuklasin nyo. Ano bang naituro ng batang ito? Ano bang naituro nitong batang ito sa akin? Minsan, sa malinaw na malinaw pang alaala ko, dumating sa klase ko ang batang ito. Isang batang hindi mo masabing kaaya-aya at magugustuhan mo talaga. May kapanguan ang kanyang ilong. Sa maikling salita, sa kabuuan ng itsura niya ay pangit. Pangit na bata. Kaya naman, mauunawaan ko kung bakit gano'n na lamang, kung bakit labis ang pagiging mahiyain niya. Hindi siya katulad ng ibang normal na bata na makikihalubilo at makikipaglaro na lamang sa unang pagkakataon. Napagtagni-tagni ko ang mga impormasyon na nakuha ko sa kanyang buhay. Nalaman ko'y siyang 8 taong gulang na bata na mula sa lalawigan at pumunta rito upang maging isang alila para lamang makapagpatuloy sa kanyang pag-aaral. Habang patuloy ko siyang kinikilala sa bawat araw, doon ko unti-unti nakita ang pagiging bata niya. Mula na magkaroon ako ng atensyon sa kanya at naramdaman ko na napapamahal ako sa batang ito, nagsimula na itong maging normal na bata. Nakikihalubilo, nakikipaglaro. At ang pinaka nagugustuhan ko rito, kahit hindi ko naman sabihin, ay magpapaiwan siya tuwing uwian. Nandyan ang ibibigay niya, itatapat niya sa aking mga paa ang aking tsinelas. Gayon din, maglilinis siya ng silid. Pagpapantay-pantayin niya mga upuan. Hay,
Nasaan na kaya siya ngayon? Ang labis na ikinalulungkot at bibigat sa aking dibdib ay ang alang-alang isang araw, mainit ang ulo ko. Mainit ang ulo ko dahil sa hindi ko inaasahang pangyayari. Ay, nasabi ko ang hindi dapat masabi sa isang bata. Sa batang iyon na hindi niya dapat narinig pa muli sa akin. Pagkatapos kong masabi at maparamdam sa kanya kung gaano siya kapangit at masabi pa ang iba pang masasakit na salita, ay naging tahimik na siyang muli. Hindi siya nagpadula sa pagitan ng mga bangko upang maglaro. Pero ang tanging ginawa niya lamang ay nagpaiwan muli at naglinis ng silid, pinagpantay ang mga bangko, itinapat ang tsinelas sa aking paa. Ay, tahimik niya lang ginawa lahat yun. Pero ang hindi ko inaasahan, sa kabila na nagawa ko sa kanya, siya'y bumalik at ginawa pa rin ang lagi niyang ginagawa tuwing lalabas ng silid. Ito ang sabihin, Goodbye, teacher. malinaw sa aking alaala, malinaw sa aking gunita, sa aking pandinig, sa aking pananaw ang sandaling iyon, ang saglit na may naituro sa akin ng bata. Tinuruan niya ako kung paano magpakumbaba. Sa kabila ng galit, sa kabila na nagawa ko sa kanya, ay nagawa niya pa rin patawarin ako at magbigay galang pa rin sa kabila ng mga nangyaring iyon. Doon, naging guro ko siya. Isa siyang mag-aaral, pero siya ang naging guro ko sa pangyayaring iyon. Ang akdang ito ay pinamagatang Paglalayag sa Puso ng Isang Bata, na isinulat ni Genoveva Edroza Matute. Naway naibigay niyo mga anak at naibigay niyo rin at tumimo sa inyong mga puso't isipan ang aral nito. Yun. Ilapat na natin ang banghay sa kwentong paglalayag sa puso ng isang bata. Oh, hindi ba? Nalaman natin ang simula, nakilala natin ang tauhan. Sino ba mga tauhan? Siyempre, ang guro, yung bata, at yung mag-aaral. Tapos, ang tagpuan ng isa pa aralan. Tapos, binanggit din dyan kung kailan nangyari. Kailan ba? Noong araw na yon. O, yung mga binabanggit na mga ganong salita, yun ay may kinalaman sa panahon. O, tinatawag nating tagpuan. Dahil ang tagpuan ay tumutukoy sa oras at panahon. Punta tayo sa tunggalian. Ano ang tunggalian dito o naging suliranin? Ang tama! Tama! Ang naging suliranin dito ay nung minsang magalit ang guro. Magalit siya at napagalitan niya ng gusto ang bata at halos naturog ang puso ng batang ito sa mga sinabi niya. Dako tayo sa tuktok ng bundok, ang kasukdulan. Ano ba ang kasukdulan natin? O, dilikha tayo ng tanong. Kung ang tunggalian mo ay may kinalaman doon sa napagalitan yung bata, ano kaya mga tanong sa isip natin? O, ligay natin dyan. Kagaya ng, ayan, tama yung sinabi mo. Ano kayang mararamdaman ng bata? Ano kayang magiging epekto sa kanya? Gagawin pa kaya niya ang mga ginagawa niya para sa guro? Magpapaiwan pa kaya siya sa klase? Yan, mahusay, matatalino kayo. Susunod, kakalasan. Sa kakalasan man natin malalaman ang sagot. O ano sagot? Anong naramdaman ng bata? Yun yung tanong nyo kanina. Ang sagot ay, nasaktan siya. Magpapaiwan pa ba siya sa klase? Sagot, nagpaiwan pa rin siya. Gagawin pa kaya niya sa guro o sa classroom ang mga ginagawa niya noon? Oo, ginawa niya pa rin ito. O di ba nasagot lahat? Ano kaya ang wakas o kinantungan ng kwento? Ang akala ng guro ay hindi nababalik ang bata mula nang ito'y lumabas. Pero ano nangyari? Laking kulat niya nang bumalik ito at ginawa ang madalas na ginagawa ng bata tuwing ito'y masaya. Ang magpapaalam at sasabihin, "Goodbye, teacher." At dito natutuhan natin ang aral na ano dapat? Tama! Kahit
kahit anuman ang ating naramdaman, matuto tayong magpakumbaba. At isa pa, ano dapat ang ginawa ng guro? Dapat, bago tayo magsalita ay isipin muna natin sapagkat anumang nabitawan na nating salita ay hindi na natin pa maibabalik pang muli. Naway, nabusog ang iyong mga puso't isipan ng mga gintong aral sa araw natin ngayon. Maraming salamat! Paalam!